Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na usapin tungkol sa mga potensyal na galaw ng ilang koponan sa PBA, partikular na ang Barangay Ginebra at Magnolia. Sa mga lumalabas na balita, tila seryoso ang Ginebra sa pagdagdag ng lakas sa kanilang lineup, habang ang Magnolia naman ay tila may malaking plano sa kanilang import spot sa susunod na import-laden conference. Unahin muna natin ang usapin tungkol sa dalawang manlalaro na nasa radar ng Ginebra, sina Shawnee Winston ng Converge at Joshua Munson ng Northport. Si Shawnee Winston ay kilala sa kanyang galing sa opensa. Bilang isang scorer, may kakayahan siyang gumawa ng puntos mula kahit sa ang anggulo ng court. Bukod sa shooting, mahusay din siya sa ball handling at may mataas na basketball IQ, kaya't nagiging madali para sa kanya ang lumikha ng mga plays, hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang mga kakampi. Kung sakaling mapunta si Winston sa Ginebra, magdadagdag ito ng panibagong dimensyon sa kanilang opensa. Sanay siya sa fast-paced na laro at malapit ang estilo niya sa sistema na matagal nang ginagalawan ng Ginebra. Malaking bagay ito lalo na kung kailangang punan ng role ng isang reliable scorer sa guard position. Bukod pa ron, may malawak na experience na rin si Winston sa local basketball scene. Ibig sabihin, hindi na rin siya nangangapa sa style of play sa liga, marunong siyang mag-adjust at may mental toughness na kinakailangan para sa pressure games. Sa mga crucial na laban, isa siyang pwedeng asahan. Ang isa pang player na iniispatan ng Ginebra ay si Joshua Munson. Kung pag-uusapan ang explosiveness, isa si Munson sa mga top tier pagdating sa athleticism at offensive tools. Kaya niyang umatake sa loob, tumira sa labas at may kakayahan ring maglaro ng multiple positions. Bukod sa offense, may depensa rin ang laro ni Munson. Mahaba ang kanyang wingspan at may bilis siya sa lateral movements, kaya mahusay siyang pantapat sa mga top wing players ng kalaban. Kapag nailagay siya sa sistema ng Ginebra, posibleng ma-maximize pa lalo ang kanyang potensyal. Ang interes ng Ginebra sa dalawang manlalarong ito ay hindi basta-basta. May basehan kung bakit sila nakikita bilang 5 sa team. Pareho silang may youth, versatility at skill set na swak sa pangangailangan ng koponan ngayon. Hindi na nakakapagtaka kung bakit gustong mahugot ng Gene Kings ang alinman sa kanila. Ang Ginebra ay kilala sa pagiging malalim ang rotasyon, pero kung makakakuha pa sila ng isa o parehong manlalaro na ito, mas lalawak pa ang kanilang offensive at defensive options. Pwede silang magkaroon ng mas fluid na rotation na magbibigay ng pressure sa kahit sinong kalaban. Bukod pa sa galing ng dalawa, parehong may attitude na gustong manalo at willing matuto. Ang ganitong mindset ay bagay sa kultura ng Ginebra kung saan teamwork at puso ang nangingibabaw. Ngayon naman, lumipat tayo sa kabilang kampo, Magnolia. Ayon sa mga ulat, isa sa mga tinitingnang import ng team para sa susunod na import-laden conference ay si Dwight Howard, isang pangalan na hindi na bago sa mga basketball fans, hindi lang sa NBA kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Si Dwight Howard ay isang dating NBA champion, multiple-time All-Star at Defensive Player of the Year. Ang kanyang karera sa NBA ay punong-puno ng highlights, lalo na sa depensa at rebounding. Sa height at lakas niya, isa siya sa mga pinakadominanting big man ng kanyang henerasyon. Ngayong wala ng height limit para sa mga imports sa PBA, mas malaya nang makapili ng import ang mga teams, kaya't hindi malabong isa si Howard sa mga masusing ikinokonsidera ng Magnolia para palakasin ang kanilang frontline. Kung mangyari ito, siguradong malaking epekto ang maidudulot niya sa team. Sa opensa, may sapat na kakayahan si Howard na makakontribute sa low post at pick and roll situations. Pero ang tunay na panalo dito ay ang kanyang depensa. Kayang-kaya niyang kontrolin ang paint, magbantay ng driving lanes at magbigay ng matitinding screen para sa guards. Hindi rin naman bago ang Pilipinas kay Howard. Una nang nagpakita ito ng interes na makalaro sa PBA noon pa man, at kamakailan lang nakalaro siya para sa isang team na nire-representa ang Pilipinas sa international tournament, ang Strong Group Athletics. Kaya naman may familiarity na rin siya sa kultura ng local basketball. Kapag nakuha siya ng Magnolia, hindi lang ito magiging malaking upgrade sa roster, kundi pati sa moral ng buong team at fans. Sa pangalan at karanasan ni Howard, pwedeng dumami ang fans sa arena at mas tumaas ang excitement sa mga laro ng Magnolia. Ang potensyal na pagsama ni Howard sa Magnolia ay hindi lang hype,
may konkretong posibilidad na mangyari ito lalo na kung magiging open ulit ang PBA sa walang height restriction para sa imports. At kung mangyari man ito, posibleng magbago ang dynamics ng buong liga. Sa tulong ni Howard, makakakuha ng mas malaking advantage sa ilalim ng basket ang Magnolia. Hindi na magiging problema ang rebounding at shot blocking. Maari rin siyang maging mentor sa mga local big men na gustong matuto mula sa isang veterano. Mabibigyan din nito ng bagong playing style ang Magnolia. Pwede silang mag-focus sa inside-outside play kung saan magiging sentro si Howard sa loob habang ang mga shooters ay binibigyan ng espasyo sa labas. Kaya hindi na katakataka kung bakit interesado ang Magnolia kay Dwight Howard sa isang conference kung saan malaking bagay ang import pagkakaroon ng isang high caliber na player na tulad niya ay pwedeng magdala ng championship level na competitiveness. Sa kabuuan, parehong Ginebra at Magnolia ay tila may mga matitinding plano para sa mga susunod na conference. Ang Ginebra sa kagustuhang madagdagan ang kanilang opensa at bench depth sa pamamagitan nina Winston at Munson. At ang Magnolia naman na gustong lumaban ng mas matindi sa import-laden conference sa tulong ng isang malakas at veteranong import na si Dwight Howard. Makikita natin dito na hindi lang basta usapin ng talento ang tinitingnan ng mga koponang ito. Pinag-iisipan nilang mabuti kung paano makakabuo ng mas balancing team na handang lumaban sa matinding kompetisyon. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang mga teams sa pagbuo ng championship caliber na lineup. Ang mga potensyal na galaw na ito ay hindi lang makakaapekto sa kanila kundi sa buong dynamics ng PBA. Kaya't sa mga susunod na araw o linggo, inaasahang mas lalong iinit ang mga balita at spekulasyon. Pero kung sakaling magkatotoo ang mga ito, tiyak na magiging mas exciting ang season na darating. Ang basketball ay larong may kasamang diskarte, tiyempo at pagbuo ng tamang chemistry. At ang mga galaw na ito ng Ginebra at Magnolia ay hakbang patungo sa mas solidong team performance. Kaya't abangan natin kung paano magaganap ang lahat ng ito. Ang liga ay patuloy na umuunlad at ang pagdagdag ng mga dekalibreng players ay tiyak na makakadagdag sa excitement at kalidad ng mga laban. Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na usapin tungkol sa mga potensyal na galaw ng ilang koponan sa PBA, partikular na ang Barangay Ginebra at Magnolia. Sa mga lumalabas na balita, tila seryoso ang Ginebra sa pagdagdag ng lakas sa kanilang lineup, habang ang Magnolia naman ay tila may malaking plano sa kanilang import spot sa susunod na import-laden conference. Unahin muna natin ang usapin tungkol sa dalawang manlalaro na nasa radar ng Ginebra, sina Shawnee Winston ng Converge at Joshua Munson ng Northport. Si Shawnee Winston ay kilala sa kanyang galing sa opensa. Bilang isang scorer, may kakayahan siyang gumawa ng puntos mula kahit sa ang anggulo ng court. Bukod sa shooting, mahusay din siya sa ball handling at may mataas na basketball IQ, kaya't nagiging madali para sa kanya ang lumikha ng mga plays, hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang mga kakampi. Kung sakaling mapunta si Winston sa Ginebra, magdadagdag ito ng panibagong dimensyon sa kanilang opensa. Sanay siya sa fast-paced na laro at malapit ang estilo niya sa sistema na matagal nang ginagalawan ng Ginebra. Malaking bagay ito lalo na kung kailangang punan ng role ng isang reliable scorer sa guard position. Bukod pa ron, may malawak na experience na rin si Winston sa local basketball scene. Ibig sabihin, hindi na rin siya nangangapa sa style of play sa liga, marunong siyang mag-adjust at may mental toughness na kinakailangan para sa pressure games. Sa mga crucial na laban, isa siyang pwedeng asahan. Ang isa pang player na iniispatan ng Ginebra ay si Joshua Munson. Kung pag-uusapan ng explosiveness, isa si Munson sa mga top tier pagdating sa athleticism at offensive tools. Kaya niyang umatake sa loob, tumira sa labas at may kakayahan ring maglaro ng multiple positions. Bukod sa offense, may depensa rin ang laro ni Munson. Mahaba ang kanyang wingspan at may bilis siya sa lateral movements, kaya mahusay siyang pantapat sa mga top wing players ng kalaban. Kapag nailagay siya sa sistema ng Ginebra, posibleng ma-maximize pa lalo ang kanyang potensyal. Ang interes ng Ginebra sa dalawang manlalarong ito ay hindi basta-basta. May basehan kung bakit sila nakikita bilang 5 sa team. Pareho silang may youth, versatility at skill set na swak sa pangangailangan ng koponan ngayon.
hindi na nakakapagtaka kung bakit gustong mahugot ng Gin Kings ang alinman sa kanila. Ang Ginebra ay kilala sa pagiging malalim ang rotasyon, pero kung makakakuha pa sila ng isa o parehong manlalaro na ito, mas lalawak pa ang kanilang offensive at defensive options. Pwede silang magkaroon ng mas fluid na rotation na magbibigay ng pressure sa kahit sinong kalaban. Bukod pa sa galing ng dalawa, parehong may attitude na gustong manalo at willing matuto. Ang ganitong mindset ay bagay sa kultura ng Ginebra kung saan teamwork at puso ang nangingibabaw. Ngayon naman, lumipat tayo sa kabilang kampo, Magnolia. Ayon sa mga ulat, isa sa mga tinitingnang import ng team para sa susunod na import-laden conference ay si Dwight Howard, isang pangalan na hindi na bago sa mga basketball fans, hindi lang sa NBA kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Si Dwight Howard ay isang dating NBA champion, multiple-time All-Star at Defensive Player of the Year. Ang kanyang karera sa NBA ay punong-puno ng highlights, lalo na sa depensa at rebounding. Sa height at lakas niya, isa siya sa mga pinakadominanting big man ng kanyang henerasyon. Ngayong wala ng height limit para sa mga imports, sa PBA mas malaya ng makapili ng import ang mga teams, kaya't hindi malabong isa si Howard sa mga masusing ikinokonsidera ng Magnolia para palakasin ang kanilang frontline. Kung mangyari ito, siguradong malaking epekto ang maidudulot niya sa team. Sa opensa, may sapat na kakayahan si Howard na makakontribute sa low post at pick and roll situations. Pero ang tunay na panalo dito ay ang kanyang depensa. Kayang-kaya niyang kontrolin ang paint, magbantay ng driving lanes at magbigay ng matitinding screen para sa guards. Hindi rin naman bago ang Pilipinas kay Howard. Una nang nagpakita ito ng interes na makalaro sa PBA noon pa man, at kamakailan lang nakalaro siya para sa isang team na nire-representa ang Pilipinas sa international tournament, ang Strong Group Athletics. Kaya naman, may familiarity na rin siya sa kultura ng local basketball. Kapag nakuha siya ng Magnolia, hindi lang ito magiging malaking upgrade sa roster, kundi pati sa moral ng buong team at fans. Sa pangalan at karanasan ni Howard, pwedeng dumami ang fans sa arena at mas tumaas ang excitement sa mga laro ng Magnolia. Ang potensyal na pagsama ni Howard sa Magnolia ay hindi lang hype. May konkretong posibilidad na mangyari ito, lalo na kung magiging open ulit ang PBA sa walang height restriction para sa imports. At kung mangyari man ito, posibleng magbago ang dynamics ng buong liga. Sa tulong ni Howard, makakakuha ng mas malaking advantage sa ilalim ng basket ang Magnolia. Hindi na magiging problema ang rebounding at shot blocking. Maari rin siyang maging mentor sa mga local big men na gustong matuto mula sa isang veterano. Mabibigyan din ito ng bagong playing style ang Magnolia. Pwede silang mag-focus sa inside-outside play kung saan magiging sentro si Howard sa loob habang ang mga shooters ay binibigyan ng espasyo sa labas. Kaya hindi na katakataka kung bakit interesado ang Magnolia kay Dwight Howard. Sa isang conference kung saan malaking bagay ang import, pagkakaroon ng isang high caliber na player na tulad niya ay pwedeng magdala ng championship level na competitiveness. Sa kabuuan, parehong Ginebra at Magnolia ay tila may mga matitinding plano para sa mga susunod na conference. Ang Ginebra sa kagustuhang madagdagan ang kanilang opensa at bench depth sa pamamagitan nina Winston at Munson. At ang Magnolia naman na gustong lumaban ng mas matindi sa import-laden conference sa tulong ng isang malakas at veteranong import na si Dwight Howard. Makikita natin dito na hindi lang basta usapin ng talento ang tinitingnan ng mga koponang ito. Pinag-iisipan nilang mabuti kung paano makakabuo ng mas balancing team na handang lumaban sa matinding kompetisyon. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang mga teams sa pagbuo ng championship caliber na lineup. Ang mga potensyal na galaw na ito ay hindi lang makakaapekto sa kanila, kundi sa buong dynamics ng PBA. Kaya't sa mga susunod na araw o linggo, inaasahang mas lalong iinit ang mga balita at spekulasyon. Pero kung sakaling magkatotoo ang mga ito, tiyak na magiging mas exciting ang season na darating. Ang basketball ay larong may kasamang diskarte, tiyempo at pagbuo ng tamang chemistry. At ang mga galaw na ito ng Ginebra at Magnolia ay hakbang patungo sa mas solidong team performance. Kaya't abangan natin kung paano magaganap ang lahat ng ito. Ang liga ay patuloy na umuunlad at ang pagdagdag ng mga dekalibreng players ay tiyak na makakadagdag sa excitement at kalidad ng mga laban.